Nagtungo ang iba't ibang transport group sa Korte Suprema hindi para harangin kundi suportahan ang PUV modernization at franchise consolidation. Pinangunahan ng pasang Mazda, Acto, LTOP at Altodap ang paghahain ng motion for intervention para tutulan ang hiling na temporary restraining order ng piston at ibang grupo kontra sa modernization program. Inuupos po namin ang kanilang ipinal na TRO sapagkat alam ko bilang ako isang operator driver na gusto nilang panatilihin ang lumang mga sasakyan ng ating traditional jeepneys. Ang sa amin, gusto naming mabago ito sapagkat tayo na lamang naiiwan sa Asia, tayo na naiiwan sa anin ng transportasyon. Paliwanag ni Martin, marami naman daw murang modern jeepneys. Kagaya ng isang supplier na halos 1 million na lang po ang halaga, po pwede ho natin gamitin yan. Meron din po kaming kausap na isang supplier na halos 1.5 lang ang halaga, po pwede ho natin gamitin yan. Basta po ang choices nasa cooperative at nasa korporasyon. Hindi rin daw totoo na may pananamantalang mangyayari sa franchise consolidation. Sila po ang may-ari ng korporasyon o sila rin po ang may-ari ng kooperatiba. At ala pong magsasamantala rito sapagkat sila mismo ang magpapatakbo ng kanilang negosyo. Walang third party na mag-i-intervene dito. Sila rin po yan. Sa 5 dekada niya sa transport sector, hindi naniniwala si Martin na magkaka-transport crisis. Gaganda pa ho ang kita namin, luluwag ang biyahe namin. Wala pong transport crisis. Ito po yung mga pautot lang nila na magkakaroon ng transport crisis. Wala po at hindi ho mangyayari yan. Nakapaghain na raw ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng kanilang komento sa petisyon ng piston. Samantala, tuloy bukas ang transport caravan ng piston. Sa January 31 na kasi ang huling araw ng pasada ng mga unconsolidated. Nasa higit 300 na unit at higit 7,000 drivers at operators ang lalahok daw sa caravan. Susubukan daw nilang makarating sa Mendiola sa Maynila upang maiparating kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang hinaing. Panawagan natin kay BBM na baguhin niya yung kanyang statement na sinasabi nga na hindi na tayo papayagan na makapag-stay o makapag-renew ng ating mga prangkisa. At siyempre, ang pangalawa rito ay nag-aano rin tayo na sana ay maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Nakahanda namang tumugon ang pamahalaan dito. Nakahanda po ang bawat LGUs. Noong nakaraan po, nasa 800 plus yung vehicles natin. So more or less, ganun din po yung nakahanda na ready po for deployment at any given time. Inihanda po natin yan at imamonitor po natin yung situation ng ating mga lansangan as early as 5 o'clock in the morning tomorrow. Wala pang tugon ang piston sa inihaing intervention ng iba't ibang transport groups. Anjo Alimario, CNN Philippines.